Yung mga anak niyo po nag-aaral na po? Oo, dalawang ang nag-high school ko. Tapos, tatlo ang elementary Saan po nag-high school? sa Puerto. Matalino po yung mga anak Ay, niyo. hindi rin gaano. Ay, yung asawa niyo po nasaan po? Sa bahay doon. Saan po yung bahay niyo? Ayan lang o, ayan. Bukod po sa paggagamas, ano po yung trabaho niyo? Ay, wala. Mag-basket. Yung katulad Kayo nun rin doon. po. Gumagawa rin po kayong basket? Gumagawa din. Katulad nung kan na doon sa Apo? inyong kinukuhan doon. Pati lalaki gumagawa na. Ay, hindi. Mga babae. Pero pag minsan, gumagawa din ang lalaki. Pag hindi makamakyat ng bundok, gumagawa din sila. Magbabalik ako nito, hiniram ko ito kaninang umaga. Ano ba tawag dyan? Dulos, Dulos? yung panggamas ng maliliit na damo. Meron ako, isa ay sumama nga yung babae para magkadalawa, humiram ako ng isa. Sana ang Pablo. Oh, wala ka dito. Ang Tio Pablo. Sa Bagao Marok. Ito na ang pamumuhay namin. Ha? Bukas. May Christmas party daw diyan kay ano. Subin. Yan lang sa tabi. This is the first time I'm going for the Christmas vacations. Beautiful. Immémorable. Hein? Manuela, donne tes impressions. Donne ton impression. Je traduis. The food, Les gens the people is very très accueillants happiness. sont Yes. super incroyables. Incredible. Are you aware of the Irayo Mangyan, the indigenous people of Puerto Galera? Ha? Yung tribal community dito, kilala niyo po ba yung mga Irayo Mangyan? Well, actually, hindi ako. Yeah, we know them, but we never have contact with them. Tourists who are coming now to Puerto Galera actually don't encounter really the Mangyans. Before it was mainly a beach for canoe, but since a couple of years it's mainly a beach for Filipino tourists. Bali, pagdating ng April, start ng mahal na araw, marami ng turista dito. December, mga December 26, pataas hanggang 4 na ng January, marami na. Pero marami pa rin, gawa ng nito dati talagang wala. Ngayon, padami ng padami. Dito naman kami nagluluto. Dito na rin kami kumakain. Inaayos namin, tapos yung lalagyan ng banig, katulad ng duyan, patulugan ng bata. May tindahan kayo? Oo, ay kami umalis, kami nagpunta ng White Beach, kaya sinara, hindi pa uli na Ano ginawa niyo sa White Beach? nagpagamot. Ito. Anong sakit? Dahil sa aming katutubo, may tinatawag kami yung mga danyo-danyo, ang pamahiin. Yung danyo, yung sabihin na pagkatuwaan ng mga tulad ng mga lamang lupa, yung mga ganyan. Adi ngayon, pag nagpunta kami ng center, kukuha kami ng gamot, magpapagamot din kami sa albularyo. Ay sa amin yung halimbawa magagamot ka sa mga ganyang sinasabing danyo, ang tawag sa amin nagmamarayaw. Tapos yung marayaw, yun yung kung sa amin ay tumatawag daw ng diwata. May mga diwata po ba doon? Fairy. Yung parang duwende. Oo, ihon. Yung nga. Nakita na po kayong duwende. Ay, hindi pa ho. Naman hindi makikita yon. Duwende? Di ba maliit po yun? Maliit yan eh. Magandang hapon po. Ito ang aming panganay. Hello po ate. Ako ito ate ko rin. Saka yun. Yun ang aming nanay. Hello po nay. Naman Magandang hapon po. aking tiyuhin at tiyahin. Itong mag-asawa, yung kanilang bunso. Yun ang aking anak na maliit. Ano po pangalan niya? Kay Maria Rafaela. Hindi po kayo nakatira lahat? Hindi. Kanya-kanya din kami bahay. Nandito na Sino po dito ang nakatira? Ang nanay ko. Si Nay. Ilang taon ba po si nanay?
Baka nasa 60, ano na yan. Artist magkakapatid na po kayo. Puro babae? Ay, hindi, may lalaki rin. Ay, may kanya-kanya naman ng ano, Pamilya. Pero hindi po sila napupunta dito. Napunta rin. Nagpapahinga ko, minsan masakit na rin ang bewang. Kapag may material po, doon lang po kayo gumagawa ng basket. Oo, minsan isama-sama din kami na gumagawa. Bakit mahirap po bang kumuha ng material? Ano, yan parang damo sa gubat. Ay maghapon mong hahanapin yan, ang mga puno niyan. Titingnan mo kung may makukuha ka. Maghapon ka na. Eh, minsan maghapon ang makukuha mo, gaganarik. Mga nagbebenta sila ng mga basket, mga ganun, mga gawa nila. Mga duyan, ganun. Tahimik sila na mabait na ano. Hindi naman sila na tao. Kumbaga parang kung ano yung dala nila, naiiyaan naman nila. Kumbaga magaling silang makitungo sa ano, sa ibang mga turista din. Lalo pag foreigner, gano'n na silang ganun. Kasi siyempre hindi naman nila matatranslate yung ano eh. Ang pakiramdam ko sa turista, sila din yung bumibili ng yung mga basket namin. Mas nabibenta namin ng mahal-mahal. Dahil kung dito na lang, dito sa mga Tagalog lang, diyan naman kami magbibenta, talaga namang mababa. Kumbaga parang nawawala na masyado yung tinitinda nila, mga locals na ano nila, woodcraft na tinitinda nila dito. Nasapawan na ng mga yung mga paninda na, dati kasi parang may basket na katulad na to. Mga ganito. Mga ganyan titinda naman yan. Mga ganun. Plastic. Salamat. Thank you. Bye po. Mangyan nga ako. Oo nga, totoo. Yung pinuntahan mo kanina doon sa Mangyan Heritage, mga Mangyan din yun? Kasi 8 tribes ang Mangyan. In general na tawag sa mga katutubo dito is Mangyan. Sa walong tribo, may kanya-kanyang produkto silang ginagawa. Ito yung pipa ng bangon, sigarilyo. Dito nila nilalagay yung mga tabako. Ayan. Lagyan lang siya ng nganga, dito nilalagay sa loob. Para hindi siya magkalat, dito nilalagay. Oh. Ito yung gawa ng alangan. Ito yung gawa ng iraya. Natutuwa din naman yung mga Mangyan kasi nabibenta yung kanilang mga produkto para yung kita mapapunta din sa kanila. Kasi yung ibang mga produkto dito, parang consignment sa kanila. Gusto nilang ipatinda dito para mabinta yung kanilang produkto. Tapos, pag nabili, babalik namin sa kanila yung bayan. Ay, ang basket, matagal-tagal din. Ano naman ibang ginagawa? Yan namang sa kuhan, ay kung sa'yo nakita agad siya. Yung tama yung construction, ano nga yan? Construction. Oo, araw-araw may kita sila. May araw-araw. Ay, hindi ka agad kikita. Gawa nang gagawin mo pa naman. Di ba po natatrabaho sa baba, nagkakarpintero, Oo. Aba, ay dito din mabubuhay ang tao eh. Okay lang po yun sa inyo? Okay yan. Okay. Ano mas gusto nyo? Magsaka o magtrabaho? Ay, kumisan kami nagsasaka. Gawa nang kami mahirap sa pang ito. Abelino. Abelin? Abelino. Pampilo. Pampilo? Ay, nanay nyo po ba si Pauline? Paulina. Paulina? Pampilo? Hindi ho tiyahin. Kakagaling lang po kami sa niya, bahay niya Hindi sa baba. Pauline, ano po ang apelido niyo? Pampilo. Mampili? Pampilo. Pag Pampilo? Pampilo. Pauline Pampilo. Ilang taon na po kayo na Ay, abar, yan hindi ko nga alam. Ilang taon. Ano ang ginagawa nyo ngayon? Kukuha ako ng yung kahoy. Dahil gumagawa ko din ng bahay. Ito hindi amin. Nakikituloy lang doon sa isang pamangkin ko. Ano pong trabaho nyo ngayon? Pang isang pagsasaka, ng pag-aano ng yun. Kasi po marami po kami na-interview na po, construction na po sila sa Ako hindi, paminsan-minsan lang. Bakit? Minsan hindi ako tumatag na may nasakit ng ganito ko. Pero po, nagtatrabaho kayo doon? Paminsan-minsan, pag marami, pagka yung ako wala masyadong gawain, ako ang bilang tatanungin, gusto ko sa pagsasaka. Dahil yung pagsasaka, wala kang manager diyan, wala kang mag-uutos. Yun yung pagtrabahuin mo. Yung nasusunod yung galaw ng katawan. Pero sa inyong mga nagtatrabaho doon sa White Beach? Ay, meron. Marami rin ho? Kasi sa Puerto talaga, nakatira talaga doon, puro iraya lang. Mga katutubo din. Iraya. Paras din namin.
Kaya lang nalahukan na baga na ibang tribo. Dahil minsan sa pagtatrabaho, doon sila nakakita ng trabaho, doon sila tumitira. Dati ho, yung kami nasa bundok, kitang-kita mo yung diskriminasyon ng... Kapag sinabing mangyan, halimbawa ay magbibenta ng saging, yung presyo ng mangyan, talagang mas mababa kaysa doon sa presyo ng Tagalog. Halimbawa, ang isang saging ay piso sa Tagalog, sa mangyan gagawin yung mga 25 centavos. Minsan baga mayroong Tagalog na pinagtatawanan ba? Bakit? Kasi madudungis daw. Parang walang alam, parang gano'n. Pero marami na napag-aral sa amin. Yung mga katulad ko, estudyante din, yung ginagano nila ako. Minamaliit. Minamaliit. Sabi, mangyan. Ginagawa mo pag gano'n? Wala, umalis na ako. Hindi naman ako nakikipag-away. Kung alin pinakamahirap na trabaho, doon nilalagay yung mga mangyan. Kasi parang ang tingin nila, yun ang kaya nila, parang katawan ba lang ginagamit, hindi yung isip. Parang ganun baga. You're the one today? Hindi na naiisip yun. Yung may mga pinag-aralan naiisip yun, pero yung mga wala. At least na, parang natutuwa pa sila, nakatulong pa. Mangyang, you mean? Yeah. Yes, I'm working with them every day, yeah? Karamihan kasi doon sa amin, yung mga mangyan, sa kanuba nagtatrabaho. They clean and they do what I want. At the moment they are cleaning. Nagtatrabaho, mga construction. Talaga sa White Beach? Sa White Beach, sa Coco Beach. I pay them and that's it. They're good workers. If they show up, then they're good workers. Sometimes they don't show up. Oo, ako dati nananarbang ko din sa labas nung ako dalaga pa. Nung tumigil ako sa pag-aaral, dyan ang trabaho ko. Katulong. Magkano na siya? Okay na. Dati yung ako nagtatrabaho, 1.5 lang. Some are Mangyang, some are Tagalog, and I think they all receive the same money. It's not much what they receive, but it's the same. Yung mga pagtatrabaho nga ng mga kasambahay, minsan ay yung parang influential ang ng mga kasama dahil nakikita nila na yung kasama nila ay nakakapagtrabaho ay wala din namang ginagawa sa bahay. Ay nasama na rin. Paano niyo po sila nakuha? Nag-apply. Sila yung pupunta? Nag-apply sila rito. Actually, dalawa lang yung nag-apply sa akin. Sabi ko, para di kayo mahirapan, kuha kayo na yung labor nyo, helper nila. Kaya sila lang isang kumpul sila para alam ko kung tama ginagawa, kung walang nagtuturoan, gano'n. Engineer! Bali, karpintero mason ako. Siyempre, mahirap ang buhay. May na din yung kita sa pagsasaka. Naisip ako mag-contract. Paano ang sweldo? Bali, 350. Arawan? Parehas ang dito, yung patakaran. Parehas lang. Hindi kami argabyado dito. Paano? Pwede bang tumabi muna tayo? May sasakyan kasi. Ano ba yan? Kuya, paano mo kayo nag-apply dito ulit? Nag-apply ako kay Foreman. Hindi naman po mahirap. Hindi naman. Sinabi lang kung anong alam ko sa trabaho. Marami ng mga iraya-mangyan ang nag-a-apply sa ganitong klaseng trabaho. Sa ngayon, marami na dahil yung mga kabataan ngayon hindi na marunong magsaka. Parang mas gusto ko na dito. Bakit? Kasi wala rin kaming sinasakang sariling amin eh. Medyo mahirap din dito. Kasi may amo ka dito eh. Pag sa sarili, wala eh. Medyo mahirap din, kaso nga lang, parati ka naman may tira pag dito nagtrabaho. Tapos yung iba naman, medyo nakapag-aral na, marami mga teacher na gayon. Gayon ang mga trabaho nila. Pero yung mga hindi nakapag-aral, yung gagawa sila mga basket, yun. Dati ako nag-contraction dito. Nag-apokan po ng saminto, nag-ahalo. Siguro nagtiwala po sa akin yung may-ari. Ako po nagwawalis. Naglilinis po ng kwarto. Believe sila sa akin. Talaga? Bakit believe? Siguro, dahil nga, siguro nakikipagkuhan ako sa mga Tagalog. O hindi ako nahihiya. Wala na akong nagsasaka sa inyo? Yung amatin ako, nagtatanim ko. Bakit po ayaw nyo ganun magsaka? Ayaw ko na. Bakit? Mahirap. Mahirap yung trabaho? Mahirap. Paano kung mahirap? Mahirap talaga. Naisip ko talaga mahirap lang. Oo, kung sana siguro kung nakapagtapos ako, wala ako dito eh. Anong trabaho po gusto niyo pag nakatapos kayo? Sana? Ang pangarap ko talaga, teacher eh, maestro. Bakit? Alam niyo po ba, lahat ng mga nakakausap na mga iraya, gusto nila maging teacher? Basta yung siguro dahil po yung
mga katulad ko, mga bata, gusto ko rin maturuan. Kilala ni ganin nyo si Marina Aransado? Opo, na-interview na namin yun. Kaskwela ko nung high school yun eh. Teacher na siya ngayon. Oo nga. Swerte niya siya. Sana nandun ka, no? Sana teacher ka. Dahil siguro hindi yan sa, parang dito sa aming baryo. Wala pang nakakatapos ng ibang kurso. Parang nakikita pa lang nila yung ako na bumalik baga sa kanila na parang siguro yun. Ano po pakiramdam? Parang tinitingala po kayo ng maraming iraya na, ay gusto ko rin maging kagaya ni Ma'am Marina na maging kuro para makapagturo. Isipin mo na lamang na ikaw ay ang iniidolo ng isang tao. Siyempre masaya. Ang pinaka-importanting bagay sa mga iraya mga edukasyon? Oo, kasi maraming hindi nag-aaral doon. Minsan, marami kasing hindi kaya makapagpaaral. Kung nandun ka sa taas, nandito yung eskwelahan, ang mga bata, minsan mahuli sa klase. Kung minsan, pag maulan, hindi makakapasok. Sa mga bundok na bundok talaga, may malayo. Nandalang ang school naman, nandulo sa malapit sa baba lang. Yung pagsasaka namin talagang diyan sa taas. Pero kaya kami nandito dahil yung mga estudyante. Ang mga magulang sa bundok ay tapos para na sa baba. Hindi sila hindi kayang lakarin. Kung tungkol sa sakahan, mas maganda sa taas. Dahil malapit sa trabaho. Ang mahirap naman ang estudyante, di malayo naman sa eskwelahan. Ano pinagkakaabalahan mo ngayon? Dito. Dito lang, everyday ka dito? Ano usually yung trabaho ginagawa mo? Ganito lang. Trabaho sa una lang mahirap kasi hindi mo pa alam eh. Pero pag nagtagal na, madali na lang. Anong course na tinapos mo? Computer technology. Yan din. Diyan sa FAS, Salong. Yun yung pinag-aaral ka ng father. Bakit yun ang kinuha mo course? Ang average kasi noon na kinukuha na EDOC, 85 pataas. Kulang ako ng point. Pero yun talaga ang gusto mo. Opo. Magtuturo ka, if ever naman nakapasa ka doon. Sa amin. Kasi marami kasi nangailangan doon na teacher. Anong mga pagbabago? Noon, parang, ngayon kasi, parang tingin ko kasi, mataas na bagay yung tingin sa akin. Hindi kagaya noon na, ano-ano lang. Parang pinagtatawanan. Tapos ngayon, hindi na. Kapag pinagtatawanan, sasabihin, magtawanan niya, graduate yan. Before, the Mangyans had everything what they needed for life. In the forest, it was their medicine, everything. You see, 100 years ago, the Mangyans were majority in Mindoro. It means all the settlers, the migrants from the other islands came here, occupied the land and pushed the Mangyans into the mountains. Because we have friends here from Switzerland long time ago. They stay in Puerto Galera 20 years like that. Some of the tourists become residents and they living in areas, building houses in areas where the Mangyans used to live and cultivate land before. So of course then the Mangyans are driven back or somewhere else. Bali, Puerto Galera to, no? Dito naman sa part na ito, naghati kasi yung Alangan, Iraya, dito sa part na ito. Yung may mga kulay na yan ay sakop ng lupaing ninuno. Meron po silang titulo? Ang napatituluhan na ay eto. Meron kaming titulo. Meron kaming papel pero wala sa akin yung papel. Saan? Meron sa kapatid ng nanay ko. Kumbaga ipapamana sa inyo? Ipapamana sa amin. Under ng IPRALO, hindi ito pwedeng ipagbili, hindi ito pwedeng isangla. No, pwede na ito ipasa doon sa kanilang yung sumunod na henerasyon. Takot din po kasi sila, baka anytime, paalisin sila tulad nung nangyari dati nung nasa bundok pa sila. Hindi naman kasi ano na yun napagkasunduan na yun doon. Alam na nila ang kanilang mga kanya-kanyang posisyon. Ano ba yung IPRA? Ay, hindi ako nagpapaseminar sila pero hindi ako nadalo. Hindi ako natin. Meron po, sino pong nagpapaseminar ng mga? Taga-IPRA. Tuwing kailan? Katatapos lang last week namin.
Hoy! Kayo pabike-bike diyan! Mamaya magpapalaro na sa mga bata ay kayo nariya pa. Hindi yan, si taas niyan, sakahan. Sa inyong lupa, Oo, sa amin. may titulo po kayo. Ay, meron din. Maroon, wala pa. Gusto ko namin may tumulong na para matituluhan yung lupang yun. Pero wala. pa. Hindi ho kayo lumapit sa gobyerno. Hindi pa po kami nalapit. Meron yung tinatawag na diskriminasyon. Hindi pantay ang pagtingin sa mga katutubo. Kaya ipinasok itong batas na ito para ito yung batas na para naman sila makilala. Na pantay-pantay. Pagdating nga sa lupaing ninuno, niloloko sila ng mga Tagalog. Ika nga sinasamantala yung pagiging kamangmangan. The adjustment for all other indigenous peoples, it's now rather fast, where we needed maybe 100 years to adjust. Now for the Mangyins, practically overnight. Everybody's affected. Even Tagalog is affected. If tourism comes, the big industry is overrunning everything. Noon naman kahit marami kang pera, parang anhin mo ng pera. Ngayon kasi marami nang na-influence yung mga pag-iinom, ganun ba, na ano na. Tourism is a big shark swallowing many things. Culture is dynamic and life is going on. It's their life. I can offer maybe some help and they have to make their own decisions for their own lives. Kasi gusto ko kasi na ipakita na hindi naman porket kami mga mangyan, nasa bababa lang. Gusto ko baga na pantay-pantay din lang. Parang ganun, gusto ko naman ganun. Now, let's walk. The first Mangyins and the second Mindoreños, let's walk together into a beautiful future here in this beautiful island of Mindoro. Yung mga tao baga nagbibigay dyan sa Coco Beach Shop, yung katulad nung kanina. Napunta ko doon ng mga tao. Napunta rin po kayo doon. Bibigyan po kayo ng pamasko. Yun ay parang nakamulato ko na tuwing Pasko eh. Yung noon, ang mga magulang ko yung nagbabahay-bahay. Mabuti naman. Pumunta po kayo doon. Oo, di kanina ako na. Nabigyan din po kayo. Oo, di tayo kayo yate nga. Ako na rin. Ano po nangyari doon? Ako? Namigay? Namigay naman ng Pasko. Papasko naman siya.